hindi tayo mawala, mga ka-GP Natics. Eto, tingnan nyo, mga kababayan. Nagrarambulan na po ang grupo ni Bongo at ni Jing Paras versus Vic Rodriguez, mga ka-GP Natics. Pero yung kanilang mga aso ngayon ang umaatake. Kung kilala nyo po, mga kababayan, etong third floor studio, eto yung mga tao ni Vic Rodriguez nung panahon na siya po ay executive secretary pa. Okay? Nung natanggal si Vic Rodriguez, natanggal ito, mga ito, natanggal din, mga kababayan, etong sila Trixie Angeles. Ngayon, etong si Marlon at si Pam, mga kababayan, na may-ari ng page at ng channel na YouTube, third floor studio, binabanatan itong si Jing Paras, mga kababayan, at si Bongo, na gumagawa daw po ng lihim. Kinakalaban itong si BP Sara Duterte. Kumbaga, sila yung nag-aatakihan ngayon, mga kababayan. Kaya itong si Jing Paras, hindi na pumayag. Talagang binanatan niya, derechahan yung mga aso daw ni Vic Rodriguez, mga ka-GP Natics. Ito po, pakinggan natin. Mang-iintriga pa kayo between Baste and Bongo? Na parang inirapan ni Baste. Hindi po totoo yan. Kausap ko si Bongo. They are best of friends ni Baste. O Atchay. Wag mo akong laitin dahil anywhere, any day, any time, I will face all of you. Kung ano issue dapat. Okay, Yeah. so tingnan natin. Personal ba yung issue natin o yung kanya ang personal? Hindi, yung kanilang issue, sinagot mo lang naman. Oo. So, Personal ka. pinersonal tayo. Yung tao nyo nga hindi nga sumama yan sa impeachment dahil duwag Duwag. Napakaduwag dahil ayaw niyang harapin yung amo niya dahil hanggang ngayon magkaibigan pa rin silang dalawa. Wala siya ni Marcos. Okay, so ang pinapalabas nila dito, si Vic Rodriguez hindi sumama. O nga, kapansin-pansin, mga kababayan, si Vic Rodriguez hindi sumama doon sa, di ba, magpapa-impeach ito mga to? Ipapa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sumama si Vic Rodriguez, mga kababayan. At ang sinasabi nila, si Vic Rodriguez daw, mga ka-GP Natics, ay kaibigan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito ay gusto niya maging insider lamang sa mga DDS, mga kababayan. Kaya siya sunod ng sunod sa lahat ng mga lugar na pinupuntahan ng mga DDS. Well, isa-isahin natin itong sinasabi nitong Atchay ni Vic Rodriguez. Atchay! Itong Wow! dalawa, anong pangalan nito? I don't even know the names of this houseboy at saka Atchay ni Vic Rodriguez na buntot ng butot sa kanya, mga tauhan niya doon sa Malacanang na sinipa din ni President Marcos at ni Lisa Araneta Marcos at walang mapuntahan. Dito nagkakalap ng lagim sa mga Duterte. First and foremost, Miss Atchay. Miss Atchay! Si Jing Paras po. Hindi po maalat. Hindi maalat. Mahal na mahal ito ng mga Duterte followers. As a matter of fact, ako po namumuno ng kampilan ng mga mamayan na may 36 organizations. Ay guys, baka meron bang hindi nagla-like dyan? Please, like. Na kasama. So, wag mo akong laitin dahil baka mamaya kakainin mo yung sinasabi mo. Pangalawa, hindi po ako tauhan ni Bongo. Bongo does not have any influence on me. Yun ang sabi niya. In the first place, ako po ay nauna pang kaibigan ni President Duterte, maybe kay Bongo. Dahil kami ni Duterte ay magkasama na sa Kongreso. We were best of friends noong 1998 pa lang. So, kasama ka din ba doon sa hindi nagtatrabaho nun? Si Digong hindi nagtatrabaho nun, di ba? Kaya, huwag kang magdadaldal kung hindi mo alam ang history namin ni President Duterte.
Hindi po ako pen-sitter katulad ng amo nyo at Oy. kayong dalawang Chimoy at Chay. Ay, aray ko. Mga kababayan, sakit to na. Oh. Rodriguez. Oh. Kaya wag kayong magkamali na maglait sa akin kasi hindi ko kayo titigilan. Ha? Tiga. You started this? Mhm. Ha? Maalat ako? Paano ako naging maalat? I'm the leader of so Oh. many parallel organizations. Kayo, anong leadership nyo? Mhm. Ha? Naka-attend ba kayo doon sa aming National Forum? Yung tao nyo nga hindi nga sumama yan sa impeachment dahil duwag Ha? Duwag. Nag-impeach kami kay Marcos, siya napakaduwag dahil ayaw niyang harapin yung amo niya dahil hanggang ngayon, magkaibigan pa rin silang dalawa. Baka wala siya ni Marcos. Oy. At siya, Oo. tingnan mo ito. Alam nyo, mga kababayan, ganito lang yan Alam nyo kaya kung bakit hindi manalo-nalo yung mga DDS? Kung bakit hindi nyo mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos? Dahil kayo-kayo nag-aaway-away. Kayo-kayo hindi kayo magkasundo. From top to bottom, nakita nyo, yung mga malalaking tao to, mga kababayan, nag-aaway-away sila. Mga abogado, Vic Rodriguez, Jing Paras, abogado. Tingnan mo sa kanilang ilalim, sino-sino yung mga nandun, yung mga bayaran. 'Di ba? Nag-aaway-away dahil din sa pera. 'Di ba? Hindi sila magkasundo, mga kababayan. Oh, Kung ako ba ipin-sitter or love na love Pen-sitter. ako ni Duterte. Oh, ito. okay. Yung meeting ang sakuro. Ito si Jane Paras. Oh. Yung Vic Rodriguez ba, kilala ka ba ni Duterte? Sumangkay ka na lang. Pero si Jing Paras, pinakilala ni Duterte sa mga leaders ng mga Muslim sa doon sa Sulu. Mm. Oh, ito si Jing Paras. Kayo ba? Mayroon kayong picture na ganun? Na pinakilala ka niya kilala ka ng boss sa mga kanyang mga leaders? Oh, tapos ako pa ang sasabihin mo na maalat or inaalat or whatever. Napakakapal ng mukha mo. Pangit-pangit naman ang mukha mo. Ha? Oh, Ang kapal naman ng mukha mo, pangit-pangit naman ang mukha mo. Grabe naman makapanlait ito si Jing Paras, mga kababayan. Sino ba yung tinutukoy niya? Mamaya makikita niyo kung sino. Si Pam, tapos si Marlon, mga kababayan. Yung, dating mga tao rin to ng administrasyon. Na mga actually, mga kababayan, sabi nila, nag-resign daw itong mga to. Pero hindi ako naniniwala. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, ang style niya, mga ka-GPnatics, tinatanggal niya yung mga tao, pero hindi niya pinamamalita. So pag may tinanggal sa Malacanang, for sure yan, tinanggal. Tinanggal. Kaya lang mga ka-GPnatics, hindi niya binabahiran yung mga pangalan, hindi niya pinapahiya talaga. Yun ang mali para sa akin, pag tinanggal mo, pag may problema, dapat pangalanan. 'Di ba? Para nang sa ganun mga ka-GPnatics, tingnan natin kung may mukha pa silang magagamit kapag nagkataon. Tukar mo pa rin yung kanyang sinasabi. Meron pa akong sagutin doon sa kumag na ito. Kumag. Atty. Vic Rodriguez Ito si Pam. na sinasabi niyong namamakod and all. Oo. Kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Pag walang pera, galit ka. Pag mayroong pera, gusto mo sumama ka. Pag may impormasyon, gusto mo una ka din sa impormasyon. Anong klase ka, Jing Paras? Yung totoo, sa totoo lang. And kay Ado Paglinawan, anong klase naman pagiging matanda ang meron gusto mo sa buhay mo? So, nahati na. Sa buhay mo? Nahati na to mga ka-GPnatics. Kung lumalabas ngayon, si Pam, si Marlon, si Ado Paglinawan, syempre sama na natin si Trixie Angeles. Kasi syempre tandem yan si Ado di ba? Si Ado, tapos si Trixie. Alam naman natin mga kababayan, since tawag dito, during the VIP days, mga kababayan, alam naman natin na si Trixie Angeles ay tao ni Vic Rodriguez. 'Di ba? Nag-all out nga sila kasi nga yung UBIP kaya yun nabuwag. Nalaman po natin, nalaman ng mga members
na ang gagawin pala nila sa UBIP para pang atake sa administrasyon. Ganon ang nangyari noon, mga kababayan. O, ito naman pinagbibintangan, sabi ni Pam, ano kang klase ka, Jing Paras? Pag may pera, gusto mo sumama. Kapag may bagong balita, gusto mo nangunguna ka. Kanya-kanyang labasan na to ng baho. Ganyan ka pa rin. Oh. Anong meron kayo ni Jing Paras? Kung kayo nagmamahalan, kayong dalawa na lang. Ganun lang yun. O, Pero meron, ha? Kung meron ito ding- mga i-deny mo. Kasi ako, isang play lang ng video, iiyak ang mga supporters mo, Senator Bongo. Nako. Umalis lang daw dahil sa korupsyon. Ikaw na yung tinanggal, yung amo mo ang tinanggal dahil sa korupsyon. O ito. Well, tama si Jing Paras doon, mga kababayan. Kaya tinanggal si Vic Rodriguez dahil alam nyo yung issue, di ba, ng sugar. Oh, sugar fiasco at yung issue po, mga kababayan, ng kung maalala nyo ay yung pwesto, di ba, sa gobyerno. Yung pwesto, 150 million for sale. Oh. Pakinggan mo itong vlog na ito. Oh. Pawing basahin mo ngayon. Vic Rodriguez kasabwat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa sugar smuggling. Saan yung Hindi sinira? totoo yun. Oh, Si ayan. Vic Rodriguez ay nagsilbing Executive Secretary ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. noong unang bahagi ng kanyang panunungkulan. Isa sa mga kontrobersiyang umusbong sa panahong iyon ay ang umano'y issue ng sugar smuggling o illegal na pag-aangkat ng asukal kung saan limpak-limpak na salapi ang nakulimbat dahil sa pagtaas ng presyo at kakulangan sa supply sa bansa. May mali dito, mga ka-GP Natics, no? Ang mali dito, si Vic Rodriguez lang po ang nakikipag transaksyon. Wala pong kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos. Dito nga siya tinanggal eh. Dito nga po siya, mga kababayan, kumbaga dito na nakatuon yung mata ng Malacanang sa kanya dati kasi nagtataka sila, bakit may sariling galaw itong si Vic Rodriguez? 'Di ba? Pati yung kanyang pamilya, mga kababayan, na ito yung time na ito yung time na inaatake nila si Thinking Pinoy. 'Di ba? Kasi si Thinking Pinoy, mukhang si Thinking Pinoy, palagay ko, ang binigyan ni FL Lisan lahat ng mga ebidensya to attack Vic Rodriguez bago nila tanggalin ito sa gobyerno, mga kababayan. Pero yung UBIP, they want us to attack Thinking Pinoy, mga kababayan, gawing attack dog. Hindi kami pumayag. At that time, nagalit sila sa amin. Paano ba naman kasi? Mga mabababang channel gusto pa atakihin kay Thinking Pinoy. Tapos, mga kababayan, where is your evidence? Wala. Wala silang maipakita. Tapos gusto, kami ang umatake. Bakit hindi sila ang umatake? Yung pala, mga kababayan, alam nila kung ano ang mangyayari at that time. Kaya, sa totoo lang, no, mahirap magbintang. Pero, base sa mga karanasan namin, hindi rin lahat ng mga nagsasalita ng makapabor sa administrasyon ay talagang maka-administrasyon. Ang iba ay pera-pera lang. Bilang Executive Secretary, si Vic Rodriguez ay may mahalagang papel sa pag-aproba at pagpapatupad ng mga polisiya ng Malacanang na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napapanagot sa batas. Ayun. Tingnan mo. Yung amo mo, hindi naman yung away nila ni First Lady, dahil nga inimbestigahan ng Senate at nabulungan si President Marcos ni Senator Subiri nung pinag-appear yung si Mr. Rodriguez doon, at ito po yung cause. So how can he fight corruption when hanggang ngayon hindi pa na-resolve yung corruption charges for the smuggling of sugar during his time? Kaya wag kayong magpapasa. Masarap manood, no, mga ka-GP Natics. Ano kayo? Tawag dito, dapat kumakain kayo ng pizza, di ba? Nagko-coffee kayo habang nanonood ng ganito, kaya popcorn. For sure yan, mga kababayan. Marami pang lalabas, marami pang mga susunod dito dahil sila mismo nagbubunyag sa mga
katarantaduhan ng kapwa nila DDS. Kasi nga, may sarili-sarili silang interes. Oh. ng magpapahamak ng ibang tao dahil wala po kayong makikitang ginawa namin during my time with President Duterte sa aming samahan, sa aming Okay. friendship, Ayo, Machine. sa aming pagsasama ni Bongo. Unang-una, bakit nyo tinitira si Bongo? Pinagtatanggol niya si Bongo. Anong ginawa ni Bongo sa inyo? Si Bongo, walang kinalaman sa akin. Huwag ka mag-warning kay Bongo. Senador yan. Kayo, talunan na senador. Senador yan. Number 1 na senador. Kayo, talunan na senador. Oo nga naman, may point siya doon. Dahil di naman nanalo si Vic Rodriguez, di ba? Mga kababayan, ang layo. Si Bongo, talagang may bilang. Napaka kulirat nyo sa eleksyon. At ngayon, gusto nyo umaaligid-aligid kay BP Sara in the hope na pagtingin ni Sara, gagawin ka. Paano ka naman kukunin ni Sara? Okay. Sama ito si Rodriguez, sama doon sa Japan, Oo. sama kung saan-saan, in the hope na kunin siya ni BP Sara dahil number 1 si Sara sa survey. Okay. I'll cross my finger. Sasabihin mo, maalat or ako, plan B? Anong plan B? Hindi po ako outsider. I'm an insider. I'm a Duterte loyalist. Kayo, Marcos loyalist. Pakawala lang kayo ni Marcos kasi nakinabang kayo kay Marcos. Ilang months ka, Atchay? O, Chimoy, ilang months kayo Atchay, kay Chimoy. Marcos? Oo. Ilang pera na kinuha nyo sa opisina ni Marcos habang mga Chimoy at Chimay kayo ni Vic Rodriguez doon sa Malacanang? Kaya huwag kayong manglalait, huwag nyong tirahin si Bongo. Si Bongo ang number 1 senator. Yung tao nyo, yung amo nyo. Anong number sa Senado? More than 20. As against sinisira nyo si Bongo, iniintrigahan nyo pa si Bongo, na parang inirapan ni Baste. Hindi po totoo yan. Kausap ko si Bongo. They are best of friends ni Baste. Tapos kayo mga bagong salta lang sa grupo, mang-iintriga pa kayo between Baste and Bongo. Mga kabayan na, mga ka-GP Natics. Ano to? Ang nangyayari dito parang inggitan. Sino ba talaga ang didikit kay BP Sara Duterte? Sino ang pipiliin ni Sara Duterte? Ngayon, mga kababayan, parang ang nangyayari dito, ginugulo nila ang utak ni Sara. Wala naman talagang utak yun. Lalong mahihirapan yung ali pag nagkataon. Biruin nyo, mga kababayan, sa dami ng gustong dumikit sa kanya. Tapos kaya ngayon, ang grupo ni Vic Rodriguez, sinisiraan si Bongo. Mga kababayan, syempre, pagtatanggol yan ng mga kasama niya. Dahil meron din sila sariling ambisyon Yan ang totoo dyan. Away-away kayo, okay lang yan. Sabi nga nila, mga kababayan, yan ay divide and conquer, di ba? I-divide natin yung mga Duterte supporter para manalo kung sino man yung kalaban nila, mga hamag na yan. Napakasira ulo mo, ma'am. Sira ulo doon. You are just a housemaid or whatever. I don't Grabe, know housemaid? what's your role with yung impostor na kingmaker. Uh-huh. I don't know what's your role. O kung gusto nyo makipagdebate, yung amo nyo, debate kami. Anywhere, any place. No. Ako po, sina-challenge ko kayo lahat yan. Yung mga nag-ambisyon na sama ng sama kay BP, maski wala pang pinipili si BP, aligid kayo ng aligid. Hindi kayo nahihiya. Na hindi nyo hinantayin ang ating Vice President na pumili ng kanyang favorite na senador. Kung kayo nagkakandara pa at nagpasipsip doon sa Davao o kung saan man kasi gusto nyong piliin ni BP Sara maski hindi pa siya ready, nagsisiksikan kayo,
Ako, I'm willing to sign any document. I'm not running for senator for any public office. I am officially retired. Ang hinahangad ko na lang, maservisyohan ko si President Rodrigo Duterte at ipaglaban natin ang laban natin dito sa bangag na Pangulo. Paglaban natin na protektahan ang taong bayan sa korupsyon. Si Attorney Jing Paras, dating kongresista, ito yung mga namuno para sampahan ng impeachment case itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, umurong din naman sila, mga kababayan. Bakit kanyo? Walang mga kongresista na gustong tawag dito, mag-endorso ng kanilang impeachment case. Matinding corruption. And sino itong number one corrupt? Sinabi ni Saldico, ito ang amo ni Vic Rodriguez na hanggang ngayon, ang dami pa sa grupo namin na nagdududa kung talaga bang si Vic Rodriguez ay tunay na opposition or taking advantage lang kasi doon sa kabilang side, hindi naman siya kukunin na senador. So dito siya, nag-aaligid para kunin, pero ang puso at diwa niyan na kay Marcos pa rin, maski anong titingnan nyo. Dahil pakawala yan ni Marcos, mga kababayan. Yun ang pakinggan mo, Atchay. Wag mo akong laitin dahil anywhere, any day, any time, I will face all of you. Mabaho talaga bunganga ng mga DDS, no? Mga kababayan. Sa pagsasalita nila, makikita mo kaagad kung paano tawag dito, kung ano ugali meron sila. Sinasabi niya, wag mo akong laitin, pero siya yung nalalait. Atchay, aso, kung ano-ano na lang yung kanyang tawag doon sa host ng Third Floor Studio na si Pam at si Marlon, mga kababayan. Matapos pong banata ni Pam at Marlon, etong si Senator Bongo na inirapan daw, mga kababayan, ni Baste. Well, totoo naman kasi talaga yan eh. Si Baste Duterte, mga kababayan, galit siya na si Bongo ay huli na dumating. Kasi ang gusto niya, kumbaga siya yung super VIP, gusto niya siya yung last na magsasalita. Dahil late nga si Bongo, di si Bongo yung huling nagsalita. Mga ka-GPnatics, parang gustong sabihin ni Baste, ano ba yan? Yung plano ko nasisira. Lagi na lang ako nasasapawan. So, hindi lang ito yung makikita natin dahil malapit na. 2 years, mga kababayan, from now. Diba? Magkakaroon na ng eleksyon. 1 year pa nga lang, isa 2027, mga kababayan, pag filing na ng Certificate of Candidacy, eto na yan, kanya-kanyang banatan na yan. Kanya-kanya na po yan, hanapan, mga kababayan, ng mga tao nilang kakapitan. So, syempre, dahil limitado lang, 12 lang yan eh. Diba? 12 lang yung gustong magsenador. Yung pwedeng kunin na maging senador, 12 lang yan. Kanya-kanya silang agawan at siraan para makalapit, mga kababayan, dito kay Sara. Pero hindi pa naman dyan natatapos. Bakit ba pinangungunahan nyo na kaagad? Oy, may impeachment pa, mga tokmol. Diba? Sabi ni Ma'am Telma, watch ako sa TV, nakakaumay magsalita ang mga DDS. Kaya nga, mga ka-GPnatics, sila lang naman ang nagbabanatan. Sila lang naman ang naglalabasan ng baho. Diba? Dapat kapag ganyan, mas matindi pa. Dapat more. Diba? More pa. Pero again, mga ka-GPnatics, nakita na natin kung ano yung pagkakahiwalay ng mga DDS ngayon. Faction ni Vic Rodriguez, faction ni Bongo, at mukhang iba pa yung faction ni BP Sara Duterte. Pero ako sigurado si Bongo at si Sara Duterte, hindi yan magtatandem. Hindi papayag si Bongo na maging Vice President ni Sara. Gagawin ang lahat niyan, mga kababayan. Ang gagawin niya ni Bongo, pag-aaralan muna, testing the water, pag nakarating na po sa Senado, yung impeachment. At kapag nakita niya, mga kababayan, na lamang
lamang yung pagbaba ng trust rating kay Sara, nakita niya yung mga ebidensya, ang sasabihin lang niya na magiging dahilan lang niya ay, yan na yung sinasabi ng ebidensya. Alangan naman hindi pa tayo bumoto para ma-impeach si Vice President. Ganun lang yan. Diba? Yan ay parang silent killing, mga kababayan. Okay. So, dahil pinag-uusapan pa rin naman natin si Inday Sara Duterte, mga kababayan, balikan natin yung kanina. Eto, malupet, mga kababayan.